Welcome everybody for this first worship for Filipinos and also with interpretation in Tagalog. Kayong lahat ay aking wini-welcome sa unang pagsamba na gagawin natin sa Tagalog at mayroong interpretasyon. At the end of the day, no matter what, worship is everything. At ano pa man ang mangyari, ang pagsamba ay dapat ang lahat para sa atin. And I hope that today, through the Word, we get to realize how God fulfills His power in His Word. At pinapanalangin ko na ating tunay na maintindihan kung paano ginagawa ng Diyos ang kanyang paano ang salita ng Diyos ay nangyayari at ito ang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. That's okay. So today's title is The Time of the Judges and Our Time. Ang pamagat ngayon ay ang panahon ng mga hukom at ang ating panahon. While you're listening, I really want you to take the key words and the stream of today's word. Habang kayo ay nakikinig, nawa ay tunay ninyong makita ang pangunahing salita at kung ano ang daloy ng salita sa misaheng ito. Because this is the word that God wants to fulfill during this week. Pagkat ang salitang ito ang nais na gawin ng Diyos sa linggong ito. We read verse 1 today in Judges chapter 18, right? Binasa natin ang nasa bersikulo 1 mula sa mga Hukom 18. In those days, there was no king in Israel, and in those days, the tribe of the people of Dan was seeking for itself an inheritance to dwell in, for until then, no inheritance among the tribes of Israel had fallen to them. Sinasabi ng panahong iyon ay wala pa ring hari ang Israel at ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirahan. Wala silang tirahan noon sapagkat wala pa silang natanggap na lupaing mana. What does that mean? No king in Israel, of course, is saying the physical king is not there. Ibig sabihin na walang pisikal na hari ang Israel nung panahong iyon. But no, that's not the meaning of that. It means even though God was the king, they did not accept him as the king. Ngunit hindi ito ang tunay na kahulugan noon. Ang ibig sabihin nito ay kahit na ang Diyos ang dapat na kanilang hari, hindi nila ito tinanggap. It is the same for us. At ito ay katulad ngayon para sa atin. We have surely a master of our life when we were saved by Christ. Tayo ay may tunay na pinuno para sa ating buhay nung tayo ay nasalba sa pamamagitan ni Kristo. But even though He's the master of our life, we don't accept His conquering or His kingdom every day. At alam natin na siya ang dapat namumuno sa ating buhay, ngunit hindi natin tinatanggap na siya ang dapat nagkakaroon ng kontrol para sa ating buhay sa araw-araw. How do we know that? Paano natin ito nalalaman? We confess unbelief rather than faith. Ang lagi nating nababanggit ay ang hindi paniniwala. Lagi nating nasasabi ang mga hindi paniniwala kaysa sa paniniwala. In other words, if God did it, you will confess faith, right? Pagkat kung tunay na ginawa ng Diyos, iyong sasabihin ang pananampalataya. But if you did it, even though there's a king, your conclusion will be unbelief. Ngunit kung ikaw ang gumawa, kahit mayroong pang hari, ang iyong sasabihin ay ang hindi pananampalataya. That's a very simple way. How am I right now spiritually? At ito ay napakasimple lamang. Ano ako ngayon ang aking espiritual na kalagayan? You need to check always. Dapat mo itong tunay na makita. So, through the book of Judges, we see repetition, a cycle. Sa pamamagitan ng libro ng mga hukom, makikita natin ang itong cycle na ito. What is a cycle? Ano ito? First, they reject the king, right? Una, hindi nila tinanggap ang hari. They raise a person.
At may tinatag silang isang tao. because they don't want God to be king, right? Pagkat hindi nila gusto na ang Diyos ang maging hari nila. So God allows them to raise judges like Samson, like we read in Judges chapter 17. At hinayaan din ng Diyos na magkaroon ng mga hukom sa oras na ito, sa panahong iyon, katulad ni Samson na nabasa natin sa mga hukom 17. And through that person, God gives restoration also. At sa pamamagitan ng taong ito, nagbigay ang Diyos ng pagkarestora nung panahong iyon. That person holds on to the covenant. Pagkat ang taong ito ay tunay na napanghawakan niya ang tipan. But he's not Christ. Ngunit hindi siya si Kristo. That's why this person falls. Kaya ang taong ito ay walang ibang mangyayari sa kanya kundi ang bumagsak. And then what comes? At ano ang susunod na mangyayari? Spiritual confusion and darkness. At ang susunod ay ang spiritual na pagkalito at ang kadiliman. Right? And then, what does God do? At ano ang gagawin ng Diyos? Brings another powerful nation At magpapadala ang Diyos ng makapangyarihang bansa to take over Israel. upang ito ang sumakop sa Israel. And then, because of that, now Israel people is asking for king. At dahil dito, ngayon ang mga Israelita ay tatawag sa Diyos upang humingi ng isang hari. And then again. At ang cycle na ito ay ganun pa rin. That's why we call this vicious cycle. Kaya tinatawag natin ito na masamang cycle. You know the thing, but you choose to do your own faith. Alam mo kung ano ang nangyayari, ngunit ang pinipili mo ay gawin kung ano ang pinapaniwalaan mo. That's why many people right now are what? Falling into self-centered thinking. Kaya maraming tao ngayon ay nahuhulog sa makasariling pag-iisip. We call this sometimes self-centeredness, Ito ay ang pagiging makasarili. In other words, instead of the benefit of the gospel, it's my beneficial things, my benefits. I don't care about the gospel. Ito na nangangahulugan na kaysa sa pakinabang na nasa ebanghelyo, ang ating iniisip ay kung ano ang magiging pakinabang para sa akin. And also prosperity-based faith. At ang pananampalatayang nakabatay sa kasaganaan. In Philippines, there's a lot of this teaching. Sa Pilipinas, napakarami ng ganitong pagtuturo. Where do you think that comes from? At saan ito nanggagaling? From this. Ito ay galing dito. You want to be the master of your own life. Gusto mong ikaw ang maging mamuno sa sarili mo. And also, ritualistic religiosity. At ang relihiyosong ritualismo. This is in Philippines everywhere. At ito ay makikita natin sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Catholicism with what? With gospel mix. Ang pagsasabay ng Katolisismo at ng gospel. Really, this is the reality of the field. Ito ang realidad na makikita natin sa field ngayon. They were born Christians. Sila ay pinanganak ng mga Kristiyano. They went to church from little. Sila ay nagpunta ng simbahan mula ng pagkabata. But they have no influence in that region. Ngunit wala silang nagbibigay na impluwensya para sa rehiyong iyon. In other words, Riza told me, when big event is going on, even Christians are celebrating that big event together. Gagaya ng nabanggit ni Risa sa akin, na kung mayroong malaking pagdiriwang na nagaganap sa lugar na yon, kahit ang mga Kristiyano ay nakikisilibra sa oras na iyon. Like in Panama also the same thing. Katulad din ang nangyayari sa Panama. We call this Semana Santa, which is Holy Week. Sinasabi natin ito ay Semana Santa. This is Ang mahal na not araw. Christian, it's Catholic. Ang selebrasyong ito ay hindi Kristiyano. Ito ay sa Katoliko. But we go together. Ngunit, ang mga Kristiyano din ay ginagawa ito. Mixing religion with gospel. Hinahalo ang relihiyon at ang gospel. So how can we really
change the root of the nation if we all mix with this? Kaya paano natin tunay na mababago ang ugat ng isang nasyon kung ang lahat ng ito ay ating pinaghahalo-halo? We really need to be only gospel-centered. Kaya tayo ay dapat na nakasentro lamang sa Ebanghelyo. But you cannot do this with your own strength. Ngunit hindi mo ito kayang gawin sa pamamagitan ng iyong lakas. That's why you need to pray with the gospel. Kaya dapat kang manalangin kasama ang gospel. I hope that through this Filipino worship, word, prayer, this must be organized every week. Nawa ay tunay nating maayos ang mensahe sa pamamagitan ng salita at panalangin. So, both are here, right? Your mission in this worship is to organize this word, make it as a prayer, and send them to the people. Sa kasama natin ngayon, ang inyong misyon ay tunay na maiayos ang mensaheng ito at maipadala sa bawat field. That's why we have in this worship, right? Kaya ginagawa natin ang pagsambang ito. And look what happens when really we ourselves start with this. Kaya at titingnan natin kung ano ang tunay na mangyayari kung ito ay ating uumpisahan. In other words, we need to have that concentration time with the word. Kaya dapat, ibig sabihin na dapat tayong magkaroon ng konsentrasyon sa salita. That's the first step to save my region. Ito ang unang hakbang upang aking maisalba ang aking rehiyon. But more than the region, who is more important? Yourself. Ngunit higit pa sa rehiyon, ang pinakaimportante ay ang iyong sarili. That's why this is the intro, right? Ito ang introduction. And this is the main, right? Content. Ngayon sa nilalaman. So first, we are living in a time of spiritual comfort. Ngayon, ang mga tao ay namumuhay sa panahon ng espiritual na kaginhawaan. It's like, it's okay if I don't pray today. Nothing happens. Parang ganito, kahit hindi ako manalangin ngayon, okay lang, walang mangyayari. And also, I try to evade or escape danger. At makikita mo na iyong natatakasan ang sakuna. Persecution. At ang pag-persecute sa'yo. It could be your husband, your wife, your family, your friend. Anything can be a persecution, right? Sa pamamagitan ng iyong mga asawa, sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. But today's scripture reading, it says, Dan tribe, they had promised a land. And that land, they needed to conquer it. Binasa natin ngayon sa unang talata, nung panahong iyon ang lipi ni Dan ay naghahanap ng lupa upang tirhan. Ngunit ang lupang iyon ay dapat nilang masakop. But the land that Dan tribe should be taking over, the Amorites were living there. Ngunit ng panahong iyon, ang lupang iyon na dapat nilang sakupin, ang mga Amoreo ay nakatira na doon. But the Amorites in Judges 1:34, I'm going to write it, Judges 1:34, they were strong. It says like this. Kung titingnan natin, sinasabi sa Mahukom 1:34, ang mga Amoreo ay malalakas. Who is your Amorite right now? Sino ang Amoreo para sa iyo ngayon? Shiomonim? Ang iyong biyanan? Strong. Sila ay malalakas. In the name of Jesus Christ, you're going to break the darkness of Shiomonim. Kaya sa panalangin, maari mong ipanalangin na ang kadiliman ay mawasak sa buhay ng iyong biyanan. That's good. But its problem is me. Ito ay maganda, ngunit ang problema ay ako. Look, God said to Dan tribe, this land is yours. Sinabi ng Diyos sa tribo ni Dan na ang lupang ito ay iyo. You just need to go. Dapat ka lang na pumunta doon. Hold on to the covenant. Yung panghawakan ang tipan. And see what I'm going to do. At tingnan mo kung ano ang aking gagawin. But they decide to not go. Ngunit ang kanilang desisyon ay hindi pumunta. But look at this. It says, they decided to not fight with them. It says like this. At sinasabi na ang kanilang desisyon ay hindi lumaban sa mga Amoreo. This is not peace.
Hindi ito ang tunay na kapayapaan. This is refusing God's promise for them. Ang ibig sabihin nito ay hindi nila tinatanggap ang pangako ng Diyos para sa kanila. That's why they picked another land. Kaya sila ay pumili ng ibang lupa. If they really wanted peace, they should not find another land, right? Kung tunay na gusto nila ng kapayapaan, dapat hindi sila pumili ng ibang lupain. Another answer I'm looking for. Naghahanap ka pa ng ibang kasagutan. Another place to rest. Naghahanap ka ng ibang lugar upang makapagpahinga. Escaping that problem right now. Para ikaw ay makaiwas sa problemang ito ngayon. Why God sent you to that region? Bakit ka pinadala ng Diyos sa rehiyong iyon? Why God let you born there? Bakit ka ipinanganak sa rehiyong iyan? Of course, in God's plan, you can move and you can go to another place, right? Pwedeng mangyari na sa plano ng Diyos, ikaw ay pumunta sa mga iba't ibang lugar. But we cannot lie to God. Ngunit hindi natin kayang magsinungaling sa harap ng Diyos. What is in my heart actually? Ano ang nasa iyong puso ngayon? So that's why they picked the land of Laish. Kaya pinili nila ang lupa ng Lais. The land of Laish, if you look at verse 7 and verse 9 in Judges 18, it says, there were peaceful people. It says like this. Kung titingnan natin ang nakasulat sa salita, ang sinasabi, ang lupa ng Lais ay mapayapang, ang mga tao doon ay mga mapayapang tao. And they did very cruel things to them. At gumawa sila ng masasamang mga bagay sa mga taong iyon. Many times we ourselves, we want the easy path. Maraming pagkakataon, ang gusto nating sundin ay ang napakadaling daan. Many times we want to have shortcuts in our walk of faith. At sa ating buhay ng pananampalataya, ang gusto natin ay ang maiksing mga daan. In other words, instead of obedience, we want convenience. Ibig sabihin na kaysa na tayo ay tunay na sumunod, gusto natin kung ano ang mas magaan para sa atin na sundin. Isn't that ourselves right now? Hindi ba ito ang kalagayan ng ating sarili ngayon? But God said, I have promised you the land of Canaan. Ngunit sinabi ng Diyos na aking ipinangako sa inyo ang lupain ng Kanaan. We need to really see how our spiritual state and enter to the right concentration. Kaya dapat tunay nating makita kung ano ang kalagayan, estado ng aking espiritual ngayon at tayo ay pumasok sa tunay na konsentrasyon. How were you free from your curses and disasters? Paano ikaw ay makakalabas sa mga sumpa at mga sakuna na nasa buhay mo? Who free you from there? Sino ang nagbigay sa iyo ng kalayaan dito? Jesus Christ. Si Jesucristo. Jesus Christ obeyed to God's word, right? Si Jesucristo, siya ay tunay na sumunod sa kagustuhan ng Diyos. That's why the cross became our salvation. Kaya ang cross ay naging kaligtasan para sa But atin. imagine if Jesus took the cross as convenience. Ngunit isipin mo, kung inisip ni Jesus na ang cross ay kung ano ang mas nakakagaan para sa buhay niya. Then he can think, I can take it or I cannot take it. Kaya maiisip niya na pwede kong gawin ang mapako sa cross o hindi. That's why our faith should be only Christ. Not convenience, is obedience. Kaya ang ating pananampalataya ay dapat nasa kay Kristo lamang. Hindi kung ano ang nakakagaan sa akin, dapat kung ano ang dapat kong sundin. But the Dan tribe lost what? This spiritual secret. At ang tribo ni Dan ay kanilang naiwala ang espiritual na lihim na ito. Because Christ is the mystery of God, it says like this. Pagkat sinasabi na ang misteryo ng Diyos ay si Kristo. It was hidden before long ages ago, it says like this. Now manifested to us. Na sinasabi na ito ay nakatago ng mathabang panahon, ngunit ngayon ito ay tunay na naipakita. That's why you need to ask yourself today, am I really interested in the covenant? Kaya dapat mong tanungin ang iyong sarili ngayon, ako ba ay tunay na may interes sa tipan? Or am I just interested in this? O kaya ako ay interesado lamang sa mga bagay na iyon?
So spiritual complacency is very dangerous. Kaya sinasabi na ang espiritual na kaginhawaan ay napakadelikado. Matthew 12:43. Kung titingnan natin sa Mateo 12:43. Without the covenant, spiritual emptiness becomes filled with Satan. Kung walang tipan, ang ating kawalan ay mapupunuan ni Satanas. That's why, even though you think your friends are doing well and they have a very good moral and ethic, without Christ, Satan is more filled there. Kaya kung titingnan natin ang ating mga kaibigan, sila ay maayos na namumuhay at ang kanilang mga moralidad ay mabuti, ngunit kung wala si Kristo, si Satanas ang pupuno sa kanila. We need to know that reality. Dapat natin itong malaman ng mabuti. Then you can do the spiritual fight. Upang iyong magawa ang espiritual na pagkikipaglaban. So that's why comfort is not always the best. Kaya ang kaginhawaan, hindi ito ang pinaka mabuti para sa atin. Rest is okay. Ang pagpapahinga ay mabuti. That's why in the scripture says, rest in Christ. Kaya sinasabi sa salita na ikaw ay magpahinga kay Kristo. Rest in Him. Ikaw ay magpahinga sa Kanya. Not comfort in Him. Hindi na ikaw ay maging maginhawa sa Kanya. That's why, even though I'm giving worship, if my heart is not here, I'm here. Kaya kahit ako ay nagbibigay ng pagsamba ngayon, kung ang aking interes ay wala dito, ito ay nandito sa kabila. That's why today our head pastor, Pilgrim's Progress, it's a very famous Christian book. Kaya nabanggit ng ating pastor ngayon na ang isang libro na may pamagat na Pilgrim's Progress. And he was in the progress and he saw lions. Siya ay nasa progreso at may nakita siyang mga leon. And they were roaring and they were like trying to devour this person. At ang mga leon na iyon ay gustong kainin ng mga leon na iyon ang taong iyon. But they were chained. Ngunit sila ay nakagapos. Ang mga leon ay nakagapos. That's how the world is trying to deceive you. Ganito ang paraan ng mundo ngayon para ikaw ay linlangin. If you are under the covenant, you realize the lions are chained. Ngunit kung ikaw ay nasa loob ng tipan, iyong makikita na ang mga leon na iyon ay nakagapos. Then you don't need to escape that place. At hindi mo na kailangang makawala sa lugar na iyan. The land is promised. Pagkat ang lugar na iyan ay ipinangako. I really pray that when you hold on to the word today, God's kingdom and His work is established. Kaya panalangin ko na kung panghawakan mo ang salita ngayon, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang paggawa ay tunay na mangyari sa lugar na iyan. Last, we're living in a morally corrupt era. Sa panghuli, tayo ay nasa panahon ng moral na pagkasira. Why corruption is all over our Philippines then? Bakit ang korupsyon ay nasa Pilipinas, sa buong bansa ng Pilipinas? Because they're not nice people? Dahil ba sila ay hindi mga mabubuting tao? Because they don't know morals and ethics? Dahil hindi ba nila alam ang mga moral at ang mga ethics? No. Hindi ito ang I dahilan. know Filipinos are very nice people. Ang alam ko, ang mga Pilipino ay napakabuting mga tao. They're very nice. Sila ay mabubuti. But why there's so much corruption if they have a basic of being nice? Ngunit bakit napakaraming korupsyon na nagaganap kung sila ang kanilang basihan ay ang pagiging mabuti? Because there's a spiritual decay in Philippines. Pagkat mayroong espiritual na pagkabagsak sa Pilipinas. You know, there's a spiritual darkness, confusion in Philippines. Ibig sabihin na sa Pilipinas, mayroong espiritual na pagkalito at espiritual na kadiliman. I want you to really, if you have the time, search how many Christians are in Philippines. Kung meron kang oras, nais ko na iyong malaman mo at iyong i-research kung ilang mga Kristiyano ang nasa Pilipinas. And second, when did Christianity start in the Philippines? Kailan nagsimula ang Kristyanismo sa Pilipinas? Search it
and see that and today. Iyon ay yung i-research at tingnan mo kung ano sa oras na sa panahong iyon at ngayon, iyong ikumpara. The suffering that the Filipinos are having is not just out of a sudden. Ang nangyayaring ang mga paghihirap na nangyari sa Pilipinas ngayon ay hindi lamang nangyari ng bigla. There's a spiritual root to it. Merong espiritual na ugat. You need to doon. uproot this. At kailangan nating bunutin ang ugat na ito. Completely. Dapat nating kumpletong bunutin ang ugat na ito. This is only possible when the kingdom of God is established. Ngunit ito ay posible lamang kung ang kaharian ng Diyos ay tunay na mangyayari sa lugar The na iyan. kingdom of God is established by the name of Christ only. At ang kaharian ng Diyos ay maistablisa sa pangalan lamang ni Kristo. And you're used to this, for this, when you're filled with the Holy Spirit. At ikaw ay magagamit dito kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Understand? Nawa ay naiintindihan ninyo. That's why you need to know, believe it, so you have the right start. Dapat mo itong malaman, iyong paniwalaan at magkaroon ka ng tamang umpisa. We cannot just leave Philippines like this. Hindi natin kayang pabayaan ang Pilipinas na ganito. But do you really believe that through you and through your family, Philippines can be changed? Ngunit naniniwala ka ba na sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng iyong pamilya, ang Pilipinas ay mababago? Even though I cannot, God has a plan for it. Ngunit kahit hindi ko kaya, ang Diyos ay may plano para sa Pilipinas. Hold on to His plan then. Kaya't panghawakan mo ang planong iyan ng Diyos. And you will see how God starts to show you and fulfill His word through your life. At makikita mo kung paanong kang gagamitin ng Diyos at paano ang salita niya ay tunay na mangyayari sa pamamagitan mo at sa iyong buhay. Remember the conclusion of today. At sa konklusyon para ngayon, Many today say that they believe in God, but they don't live according to the word. marami ang mga nagsasabi ngayon na sila ay naniniwala sa Diyos, ngunit sila ay hindi namumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Do you, in Philippines, do you guys say a lot like, oh, thank you God, thank you God? Sa Pilipinas ba, lagi ba ninyong nagiging bukang bibig ang salamat Panginoon, salamat Panginoon? Oh yes, I believe in God, they say. At tunay na ako'y naniniwala sa Diyos. But they don't live according to the word. Ngunit sila ay hindi namumuhay na nakasunod sa salita. What is not living according to the word? Ano ang ibig sabihin na hindi namumuhay na nakasunod sa salita? Not knowing Christ. Ibig sabihin, hindi mo kilala si Kristo. He is the only way to take us out from our fundamental and spiritual problem. Na siya lamang ang tunay na nag-iisang daan upang tayo ay makawala sa ating fundamental na problema. This happened because we lost the secret to see the spiritual field correctly. At ito ay nangyari dahil naiwala sa atin ang misteryo na makita ng tunay ang espiritual na kalagayan ng field ngayon. In Philippines, we need an eternal gospel to be proclaimed. Sa Pilipinas, ang ating kailangan ay maiproklama ang pangwalang hanggang gospel. Not a gospel that would disappear 10 years later. Hindi ang gospel na mawawala pagkatapos ng 10 taon. There's too much in Philippines. Maraming ganitong mga bagay na sa Pilipinas. Temporary gospel. Ang mga gospel na temporaryo lamang. And also, we need the church that holds on to the covenant, really. At kailangan natin ang simbahan na tunay na humahawak sa tipan. So today is our first worship for the Philippines field, right? Ngayong araw na ito, ang unang pagsamba na ginawa natin para sa field ng Pilipinas. Why is God giving us this message then? Bakit binigay ng Diyos ang mensaheng ito ngayon? In my thoughts, it's because God wants us to have the right start from the beginning. Sa iniisip ko, ang Diyos ay gusto niyang ibigay sa atin ang tamang umpisa. Instead of doing something, look at yourself first. Kaysa sa gumawa ka ng mga bagay-bagay, tingnan mo muna ang iyong sarili. And we have so many things, right? At napakaraming mga bagay-bagay sa sarili But natin. now what? At ano ngayon? Hold on to the covenant.
panghawakan mo ang tipan. And see how God gives you grace and gives you strength. At tingnan mo kung paanong ibibigay sa iyo ng Diyos ang grasya at ang kalakasan. And I hope that the grace of Lord Jesus Christ be upon your life, your field, and your family. At pinapanalangin ko na ang grasya ng Diyos ay tunay na mapasa iyo, sa iyong pamilya, at sa iyong field. Let's pray. Tayo'y manalangin. God, thank you very much for giving us the greatest opportunity to share this gospel and worship with the Filipinos and also for the Philippine countries. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong grasya na iyong pinagkaloob sa amin upang at kami tunay na makapagbigay ng pagsamba para sa Pilipinas. May this worship be a platform that restores the soul and also gives strength and grace to each listener. Nawa ang pagsambang ito ay tunay na maging plataforma upang mailigtas ang mga kaluluwa at magbigay ng kalakasan. May Christ movement be restored in Philippines. At ang pagkilos sa pamamagitan ni Kristo ay tunay na mangyari sa Pilipinas. By the grace of the Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of our Father God, by the indwelling, the working, the filling of the Holy Spirit, be upon all of our precious disciples scattered in Philippines, holding on to the covenant that the times of judges is a time to restore Christ's movement. Be now upon them forever and ever. Amen. Thank you very much.